Si Gojo at yung silver hair niya, pati yung flashy attacks niya sa Jujutsu Kaisen ay talagang nakakaagaw ng pansin. Pero yung tunay niyang lakas ay mas malalim pa doon. Hindi lang ito tungkol sa curse energy niya, kundi pati na rin sa bilis ng utak niya. Kalimutan mo na yung mga pasikat na moves. Yung talino ni Gojo ang tunay niyang sandata. Naiisahan niya kahit yung pinakamatitinding mga kalaban. Lagi siyang 2 hakbang na nasa unahan. Huwag kang papadala sa pabidang atak. Yung totoong magic ay nasa isip ni Gojo. Isang puwersa na mas malakas pa sa kahit anong curse. Pero bago pa natin tuloy diskusyon, make sure na i-hit mo yung like button at i-subscribe ang channel ko kung hindi mo pa nagagawa. At kung gusto mong ma-notify sa bawat bagong video ko, i-click din yung bell icon. Malaking tulong yan sa akin at sobrang na-appreciate ko yan. Nagawa mo na? Alright, simulan na natin. Sa adrenaline-packed world ng Jujutsu Kaisen, kung saan normal na ang cursed energy at mga astig na labanan, stand out talaga si Satoru Gojo. Hindi lang dahil sa sobrang lakas niya, kundi dahil din sa isang mas malalim na bagay, yung kanyang talino. Yung intellectual prowess niya, hindi lang basta accessory. Ito yung sentro ng kanyang combat strategy. Madalas nga, na-overpower pa ito yung kahit na mga pinakamalalakas niyang mga cursed techniques. Isipin mo yung isang crucial moment mula sa chapter 232. Nagharap sina Gojo at yung hari ng curses na si Ryomen Sukuna. Hindi lang ito basta pagpapakita ng cursed energy, kundi isang intense na chess match. Yung utak ni Gojo parang supercomputer sa pag-a-analyze ng mga galaw ni Sukuna, pag-predict ng mga strategy niya at pagpaplano ng mga counter-attacks ng ilang hakbang ng mas maaga. Hindi lang siya basta nagre-react, siya yung nag-orchestrate ng labanan, na parang performance kung saan siya yung conductor at lead musician. Yung moment na yon, pinapakitang totoong lakas ni Gojo. Hindi lang sa pagiging flashy ng mga techniques niya, kundi sa kung papaano niya ito ginagamit bilang mga tools na hawak ng isang master tactician. Pero bakit nga ba ito mahalaga? Sa mundo na puno ng mga karakter na may kakaibang kapangyarihan, yung strategic genius ni Gojo ang nagpapalakas sa kanya. Hindi lang basta malakas, kundi halos hindi na matatalo. Hindi lang siya umaasa sa brute strength ng kanyang cursed energy. Sa halip, ginagamit niya ang kanyang talino para i-maximize yung effectiveness ng kanyang mga kakayahan. Ginagawa ang bawat labanan na isang pagpapakita ng kanyang strategic prowess. Parang nanonood ka ng isang chess grandmaster. Ang ganda, hindi lang sa mga individual moves, kundi sa pag-orchestrate ng buong laro. Yung intellectual side ni Gojo ay nagdadagdag ito sa lalim ng Jujutsu Kaisen. Pinapaalala nito sa atin na sa isang universe kung saan madalas ang physical power ang bida, kadalasan ang pinakamalakas sa sandata ay isang matalas na isip. Yung mga laban ni Gojo, hindi lang ito basta banggaan ng cursed energy. Ito ay isang sayaw ng talino, strategy at pagkakaroon ng foresight na nagpapakita na ang tunay na lakas ay hindi lang tungkol sa muscle, kundi pati na rin sa utak. Sa mahiwagang mundo ng Jujutsu Kaisen, hindi lang basta show off ang cursed techniques ni Satoru Gojo. Isa siyang one-man arsenal na may mga sobrang unique technique na kahit yung mga veteranong sorcerers ay mapapalingon. Yung signature technique niya, yung Limitless, hindi lang to basta astig na pangalan. Para itong all-access pass sa mga batas ng physics na kanyang binabaloktot ayon sa kanyang gusto. Isipin mo, yung pagmamanipulate ng space mismo. Parang magic trick, diba? Pero kay Gojo, sus, napakasimple lang yan. Tapos, andyan din yung sikat na Hollow Purple. Hindi ito yung tipo na gusto mong maranasan, promise. Pinagsasama-sama ng technique na ito yung dalawang abilidad ni Gojo para lumikha ng epekto na parang pinipindot mo yung delete button ng reality. Parang sinasabi ni Gojo na ayaw ko sa part na to ng mundo, purahin na lang natin. Nakakatakot pero nakakamangha. Patunay sa sobrang lakas na kaya niyang gamitin. Pero huwag nating kalimutan ang Six Eyes. Hindi ito basta pangalan ng isang cursed technique. Natural ability ito ni Gojo na nagpapahintulot sa kanyang makita ang daloy ng cursed energy sa lahat ng bagay. Parang may X-ray vision siya, pero para sa magic. Advantage ito para sa kanya kasi nababasa niya ang mga moves at energy level ng mga kalaban na nagpapauna sa kanya sa laro ng cursed energy.
Pero ang totoong nagpapabangis sa mga teknik na ito ay yung galing ni Gojo sa strategy. Parang ang best gaming console sa buong mundo, tapos ikaw yung top player. Malupit mo yung mga curse techniques niya, pero yung talino niya ang nagtatransform sa kanila sa isang unbeatable arsenal. Kay Gojo, hindi lang pangwasak yung mga techniques. Para mga obra sila, ginagamit ng maestro na alam kung ano yung symphony, yung tamang tugtugin sa bawat laban. Sa sobrang intense na mundo ng Jujutsu Kaisen, na lahat ng karakter ay may kanya-kanyang cursed energy, stand out talaga kay Satoru Gojo yung kanyang battle IQ. Yung kanyang galing sa utak, hindi lang basta physical strength ang nag-elevate sa kanya to legendary status. Imagine mo si Gojo, para siyang yung master strategist sa isang matinding supernatural chess game na kada move critical as much as yung mga powers na involve. Sa universe ng Jujutsu Kaisen na puno ng aksyon, bawat karakter may kanya-kanyang cursed energy. Pero si Satoru Gojo stand out talaga dahil sa kanyang exceptional battle IQ. Ang kanyang intellectual power kumpara sa physical abilities ang nag-a-adapt sa kanya sa level ng legend. Parang si Gojo ang ultimate strategist sa isang super intense supernatural chess game na bawat kilos, grabe ang impact. Parang yung mga powers na involved. Ang battle IQ ni Gojo ay kombinasyon ng experience, adaptability at halos innate ability na basahin ang kilos ng kalaban. Hindi lang to basta pagiging matalino. Tungkol to sa paggamit ng katalinuhan habang mainit ang labanan. Halimbawa, yung mga laban niya, hindi lang puro pagpapakita ng lakas, kundi maingat na pinag-iisipang mga galaw. Bawat hakbang, pinag-iisipan. Bawat teknik, pinipili. Hindi lang dahil sa lakas, kundi sa strategic value. Parang naglalaro siya ng 3D chess, habang yung iba, checkers lang ang kaya. Ang husay ni Gojo sa strategy, sobrang husay ni Gojo sa strategy na kayang-kaya niyang baligtarin yung mga delikadong sitwasyon para maging advantage sa kanya. Hindi lang siya sumasagot sa moves ng kalaban, lagi siyang 2 steps ahead na predict na yung susunod nilang gagawin at na-counter na bago pa man mangyari. Hindi ito simpleng labanan, para itong orchestration. Pinagdudugtong-dugtong niya yung tactics at techniques niya sa paraang sobrang seamless at nakamamatay. Parang nasa maze ka kung saan bawat liko mo na-anticipate at naplano na niya. Ganyan ang pakiramdam kapag kalaban mo si Gojo. At hindi lang yan, hindi lang sa mismong laban nagsashine yung utak ni Gojo. Magaling siya sa psychological warfare. Kadalasan na-outsmart niya yung mga kalaban niya bago pa man mag-umpisa yung totoong bakbakan. Alam niya kung gaano ka-importante yung moral at takot sa isang laban. Ginagamit niya yung pangalan at aura niya para ma-intimidate at ma-off-balance yung mga kalaban. Sa makulay at puno ng aksyon na mundo ng Jujutsu Kaisen, si Satoru Gojo ay patunay na ang tunay na lakas ay lampas pa sa physical capabilities. Kahit ang curse tactics niya ay talagang kahanga-hanga, ang kanyang extraordinary intellect at battle IQ ay talagang nagpapakita ng tunay niyang lakas. Yung galing ni Gojo sa strategy at foresight, nagko-convert ng bawat laban sa isang masterclass ng tactical prowess. Ipinapakita dito yung mahalagang mensahe sa mga labanan, mapa-fictional man o totoo, na kadalasan mas matimbang yung lakas ng isip kaysa sa lakas ng kamao. Si Gojo ay higit pa sa isang sorcerer. Siya ay isang brilliant strategist na nagpapatunay na sa huli mas nangingibabaw ang utak kaysa sa muscle. Kung nagustuhan mong ginagawa ko dito, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood at kita-kits tayo sa next video.